Mga kasirin, nandito na naman tayo sa isang episode ng kwento na puno ng emosyon at pagtatapat. Gaya ng dati, may sulat tayong babasahin mula sa isang listener na may dalang kwento ng pagnanasa, sakit at pagpapatawad. Para sa mga makikinig, ngayong gabi, sana'y magbigay ito ng aral at pagninilay. Pakinggan natin ang kwento ng isang babae na nagtatangkang buuin muli ang buhay niya kahit sa gitna ng lahat ng pagkatalo. Tara, simulan natin. Ako nga pala si Mira. 2 taon na kaming kasal ni Rafael. Minsan, naiisip ko kung bakit hindi pa kami nagkakaanak. Akala ko, pagkatapos ng kasal, magiging magaan na lang ang lahat. Parang magiging madali na ang buhay. Pero hindi. Ang matagal na naming paghihintay na magkaanak ay naging isang mabigat na pasanin na hindi ko kayang itago pa. Lalo na ngayong ang asawa ko ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho, at kami ay magkalayo. Naisip ko noon na kahit malayo siya, kami pa rin ay buo. Pero hindi ko inaasahan na darating ang araw na hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko. One night, habang nasa abroad si Rafael, nagdesisyon akong sumama kay Ana, ang kaibigan ko, para mag-out at mag-enjoy ng konti. Laging ganun si Ana. Gusto niyang magpasaya ng mga tao. At tila ba ako lang ang laging hindi nakakasama sa mga ganitong moments. Inaya niya akong pumunta sa isang bar sa Makati. Gusto niyang matanggal ang lungkot ko at kung anumang sakit ang naiwan sa loob ko dahil sa mga walang katapusang doktor, tests, at mga posibilidad na hanggang ngayon ay hindi pa rin namin natutugunan ang pagkakaroon ng anak. Masyado nang malalim ang gabi nang dumating kami sa bar. Halos lahat ay abala sa pag-inom, sayawan, at magkakaligayahan. Pero sa kabila ng ingay at saya, pakiramdam ko pa rin ay mag-isa ako. Minsan may mga gabi na parang hindi ko kayang magsalita. Matapos ang ilang round ng mga drinks, nalamig na ako, kaya naiwan ako sa isang sulok. Tapos, may tumabi sa akin. Si Anton. Mataas, may pagka-mysterious, at ang mga mata niya ay parang may nakakakitang lihim sa loob ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may mga tao na kahit hindi mo pa sila kilala, pakiramdam mo'y may connection na agad. Magaan siyang kausap. Hindi ko na rin napansin kung anong oras na, pero wala akong pakialam. Tinutokso-tokso ako ni Ana, at bigla akong tinanong ni Anton kung gusto ko bang maglakad-lakad. Bago ko pa man namalayan, nasa isang mas tahimik na lugar na kami. Ang mga ilaw ay dim, bumabagay sa pabigat na tensyon sa pagitan namin. Hindi ko na maalala kung paano kami nauwi rito, kung paano nalampasan ang huling piraso ng pagpipigil. Ang alam ko lang, nasa pagitan ako ng mga bisig ni Anton, at ang bawat haplos niya ay parang apoy sa balat kong matagal nang nanlamig. Ang mga mata niya, madilim at puno ng hindi matitinag na pagnanasa, ay hindi bumibitaw sa akin. Hindi ako nagsalita. Wala nang kailangang sabihin. Hindi rin niya tinanong kung sigurado ako. Dahil pareho naming alam ang sagot. Dahan-dahang lumapit siya, ang hininga niya ay mainit sa aking balat. Ang labi niya, bahagyang dumampi sa aking panga, pababa sa leeg, nagiiwan ng halik na nagpagalaw sa buong katawan ko. Napakapit ako sa balikat niya, parang doon lang ako makakahinga ng maayos. Ang mga daliri niya ay gumapang pababa, binabaybay ang hubog ng aking katawan, na para bang tinatandaan ang bawat kurba, bawat bahagi na tila noon pa niya nais maangkin. Bumaba ang mga labi niya, pababa pa, kasabay ng pag-alis ng bawat hadlang sa pagitan namin. Hindi nagmamadali si Anton. Hindi siya nagmamadaling buksan ako sa mundong ito, sa gabing ito. At nang lumapat ang hubad naming katawan sa isa't isa, halos nakalimutan kong huminga. Ang init ng balat niya ay dumadaloy sa akin. Sinisilaban ang lahat ng emosyon at pananabik na matagal nang nakakulong.
Naramdaman ko ang pagkapit ng mga kamay niya sa aking bewang, ang madiing paghila niya palapit sa kanya. Parang gusto niyang ipaalala kung gaano ko siya dapat maramdaman. At naramdaman ko nga, bawat galaw, bawat dampi, bawat bulong na pumupuno sa kwartong iyon. Ang bawat segundo ay parang isang paalala ng lahat ng hindi ko naramdaman sa loob ng napakaraming buwan. Sa loob ng gabing ito, walang Rafael, walang alinlangan, wala nang nakaraan, kami lang. At ang pagnanasa naming matagal nang gustong kumawala. Wala akong plano na mangyari ito. Wala sa hinagap ko na magiging ganito. Pero doon, sa mga sandaling iyon, nalimutan ko ang lahat. Tinanggap ko ang nararamdaman ko, puno ng init. At siguro, pagnanais na mapansin. Pagkagising ko kinabukasan, tila may isang mabigat na bagay na pumiglas sa aking dibdib. Si Anton, wala na. Iniwan ako na mag-isa sa kama. May iniwang amoy sa mga sapin at may nanatiling sakit sa aking puso. Ang ginawa ko ay mali. Isang bagay na alam kong magsisimula ng pagkabasag sa aming relasyon ni Rafael. Siya ang asawa ko at hindi ko kayang magtago pa sa kanya. Hindi ko kayang itago ang nangyari. Tumingin ako sa cellphone ko at nakita ko ang pangalan ni Rafael sa screen. Laging ganun. Ang pangalan niya, kahit nasa malayo siya, ay parang isang paalala ng mga responsibilidad, ng mga pangako. Naisip ko kung anong sasabihin ko. I made a mistake. Pero paano ko nga ba sisimulan? Hirap na hirap akong magdesisyon. Hindi ko kayang magkunwari na parang wala lang. At hindi ko kayang magtago. Naramdaman ko ang mga luhang unti-unting bumabalik. May kasalanan akong ginawa at alam ko na kailangan kong humarap dito. Nasa gilid ako ng kama, nag-iisip, nanginginig, ang mga kamay ko habang binubuksan ang chat. Ang mga salitang gusto kong isulat ay hindi ko alam kung paano ilalabas. Pero kailangan kong magtapat kay Rafael. Kailangan niyang malaman. Hindi ko kayang dalhin ito mag-isa. Sige, napagpasyahan ko. Magsusulat ako. Magpapadala ako ng mensahe na magpapabago ng lahat. Kailangan kong tanggapin ang mga consequences. Kailangan kong tanggapin ang lahat ng mabigat na bagay na dulot ng Dahil nga sa malayo si Rafael, hindi ko na rin alam kung paano sisimulan ang kwento namin. Parang walang katapusan na araw ang dumaan, pero bawat isa sa mga araw na iyon ay puno ng sakit at pagkabigo. Ang relationship namin ni Rafael, kung iisipin ko, ay parang isang matamis na pangarap na naging realidad sa umpisa. 5 taon kaming magkasama at 1 taon ng kasal. Noong unang taon namin, akala ko magiging madali na lang. Pero hindi ko alam na ang pinapangarap kong pagiging magulang ay magiging pinakamabigat na bahagi ng buhay namin. Mahal na mahal ko si Rafael. At sigurado akong ganun din siya sa akin. Pero sa bawat pagtatangkang magkaroon ng anak, parang unti-unting nagiging malabo ang mga pangarap namin. Bawat buwan ay puno ng pag-asang hindi natutupad. Pareho kaming nababahala. Palagi kaming nagtatanong sa mga doktor. Tinitingnan ang lahat ng posibleng dahilan. Nag-iinom ng mga gamot at nagsusuri ng mga bagong paraan. Pero wala pa ring bunga. Kailangan naming maghintay at masakit. Sobrang sakit. 1 taon na ang lumipas mula nung unang beses na nagsimula kaming mag-try at habang tumatagal, parang nauubos na ang lakas namin. Pati na rin ang mga pangarap na iniiwasan naming harapin. Minsan, naiisip ko na baka iniisip ni Rafael na ako ang dahilan kung bakit hindi kami magkaanak. Gusto ko siyang kausapin tungkol doon, pero hindi ko kayang masaktan siya ng ganoon. Ang pagtingin ko kay Rafael, hindi lang siya asawa, pero siya rin ang partner ko.
ang taong sa mga mata ko ay perfect. Ngunit hindi kami makapag-usap ng tapat. Lalo na ngayon na malayo siya. Hindi ko na siya nararamdaman sa araw-araw kong buhay. Dati, kapag umuwi siya mula sa trabaho, kami ay nagsasama, nag-uusap ng mga pangarap, at nagpaplano ng future. Pero ngayon, tuwing magka-text lang kami, parang wala ng spark. Tinutukso ko siya minsan sa text. Tinatanong kung ano ang ginagawa niya, kung kamusta ang buhay niya. Pero minsan, wala akong maramdamang koneksyon sa mga sagot niya. Hindi ko alam kung paano namin matatapos ang hirap na ito. Kaya't para makalimutan ko ang lahat ng sakit, sumama ako kay Ana. Si Ana, ang matalik kong kaibigan, ay may ibang buhay. Siya ang tipo ng tao na laging masaya, laging may kasama sa mga party, laging umaasa sa kasiyahan, hindi siya nag-aalala ng mga problema. Kaya nga nung sinabi niyang mag-bar kami, hindi ko na naisip pa. Basta Mira, let's enjoy, para makalimutan mo na yung mga worries mo, sabi niya. Hindi ko na tinanong kung ano pa ang plano niya. Bahala. Na? Saka na lang mag-aalala? Sa bar medyo maligalig ang mga tao. Lahat ay nagiinuman. May mga nagsasayawan. At ang mga tunog ng music ay malakas na sumasabay sa tibok ng puso ko. Nandyan si Ana at nag-uusap kami ng mga trivial na bagay. Pero ang totoo, hindi ko pa rin kayang itago ang sakit. Nakita ko si Anton sa isang sulok ng bar, tahimik, nakatambay. Ngunit may kakaibang aura na parang hinihila ako patungo sa kanya. Hindi ko siya kilala. Hindi ko nga siya natandaan na nakasalamuha ko noon. Pero ang mga mata niya, iba. Parang may malalim na nakatagong kwento. Hindi ko na napansin na tumabi siya sa akin. Nag-umpisa kami mag-usap. Ang mga salitang hindi ko inaasahan ay dumaloy mula sa mga labi ko. Pakiramdam ko, hindi siya ang usual na tao na nandyan sa bar na naghahanap ng kasiyahan. Ang mata ni Anton may pagka-real. Parang gusto niyang alamin kung ano ang laman ng utak ko, hindi lang kung anong lasing ako. At doon nagsimula ang lahat. Sa isang simpleng tanong na, "Can I buy you a drink?" Ako na, nang hindi ko namamalayan. Unti-unting nababalot ng init ng katawan ko. Pati ang katawan ko, parang tinatangay sa mga galaw ni Anton. Hindi ko alam kung bakit ko ito pinapayagan. Dati, hindi ako ganito. I was always cautious, never reckless. Pero nung gabing yon, iba ang naramdaman ko. Parang isang hinahanap na pagkakataon. Laging nagigilty ako pagkatapos ng nangyari. Dinala kami ni Anton sa isang lugar na tahimik. Hindi ko alam kung paano, pero natagpuan ko ang sarili ko sa isang sitwasyon na hindi ko kayang kontrolin. Si Anton, ang init ng katawan, ang mga kamay na may kasamang pagkasabik. Hindi ko naisip kung ano ang mangyayari pagkatapos ng gabing iyon. Ang nasa isip ko lang, ang nararamdaman ko, at ang pagnanasa na hindi ko na kayang itago. Siya ang nangyaring saglit sa buhay ko na nagtulak sa akin upang makalimot sa sakit at maghanap ng sagot. Ang mga sensasyon sa katawan ko ay hindi ko na kayang lisanin. Pagkagising ko sa umaga, naiwan si Anton sa kwarto. Ngunit ang bawat parte ng katawan ko ay nagsusumbong ng lahat ng nangyari. Siya ay wala na, at ako, naiwan sa kwarto. Ang sakit na dulot ng aking mga desisyon ay hindi ko kayang itago. Si Rafael, na nandyan sa ibang bansa, na umaasa na ako'y maghihintay. Pati ako, hindi ko kayang i-ignore. Gusto ko siyang makausap, pero paano? At ano ang sasabihin ko? Ang mga sumusunod na araw ay napakabigat. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kung paano ko aalisin ang sakit ng isang gabing yon na magpapabago sa lahat.
Si Rafael, ang asawa ko, ay wala sa tabi ko at si Anton, isang estranghero, ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa huli, wala nang tatama sa pagmamahal na ibinibigay ko kay Rafael. Ngunit paano ko tatanggapin ang nangyari? I don't know yet. Nasa tabi ako ng kama. Ang cellphone ko ay nakatutok sa screen. Ngunit ang mga daliri ko ay hindi makagalaw. Ang init sa paligid ay parang nag-aalab. Ngunit parang napakalamig sa loob ng katawan ko. Wala na akong takas. Iniisip ko kung anong sasabihin ko kay Rafael. Hindi ko kayang itago ang kasalanan ko. Hindi ko na kayang magpanggap na wala lang. Kailangan niyang malaman. Hindi ko alam kung paano magre-react siya. Pero sa bawat segundo ng paghihintay ko, nararamdaman ko ang bigat ng lahat ng nangyari. Nagdesisyon akong ipadala ang mensahe. Sinimulan ko ang pag-type ng mga salitang puno ng guilt. Ngunit ang bawat letra na lumalabas sa screen ay mas lalong nagpapabigat sa puso ko. Rafa, may gusto akong sabihin. Hindi ko kayang itago pa. Isang hatingabi na mensahe na may halong sakit at takot. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya at hindi ko rin kayang isipin. Laging iniiwasan ko ang mga ganitong sitwasyon. Ngunit ngayon, narito ako. Humihingi ng tawad sa isang bagay na hindi ko kayang burahin. Hindi ko na kayang maghintay. Kaya nagdesisyon akong tawagan siya. Matagal bago siya sumagot at sa bawat segundo ng paghihintay ko, sumisikip ang dibdib ko. "Hello?" sabi niya. At ang boses ni Rafael ay parang pabalik na nagtataka. Parang may kaba. "Rafa, may nangyari." Nauutal kong sinabi. Ang bawat salitang lumabas mula sa bibig ko ay parang kadenang pumapalibot sa aking leeg. Nadinig ko ang biglaang paghinga niya sa kabilang linya. Anong nangyari? Malinaw ang pagka-shocked sa tono ng boses niya. At doon, pakiramdam ko ay nawala ang lakas ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Paano ko sasabihin na may naganap na hindi ko inaasahan? Isang pagkakamali na hindi ko kayang itama. May nakilala akong tao dito at hindi ko alam kung paano ko nasaktan ka. Ang mga salitang iyon ay parang mga pangil sa puso ko. I'm so sorry, Rafael. Hindi ko na kayang magtago pa. Nakatahimik siya sa kabilang linya at kahit wala siyang sinasabi, nararamdaman ko ang sakit sa mga katahimikan. Ang mga susunod na segundo ay parang mga oras na puno ng pag-aalinlangan. Hanggang sa narinig ko na ang boses ni Rafael na magkahalong galit at sakit. "Paano mo nagawa sa akin yun, Mira? Paano?" Wala akong masabi. Hindi ko kayang sagutin ang tanong na yon. Sa mga sandaling iyon, parang may puwang na pumasok sa pagitan namin. Isang distansya na hindi ko kayang tawirin. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang sakit na dulot ng mga salitang iyon. Sa bawat tanong na lumalabas sa bibig ni Rafael, nararamdaman ko ang sarili kong pagkatalo. Akala ko, "Mira, okay tayo." Akala ko ikaw ang makakasama ko habang buhay. Lahat ng pinaghirapan ko para sa atin, tapos ganito ang mangyayari. Mahirap tanggapin ang mga salitang iyon mula kay Rafael. Alam ko na siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa. At akala ko ay ginagawa ko ang lahat upang maghintay at magtiwala. Ngunit ngayon, ang tiwala namin ay parang wasak na buo. "Rafa, I'm so sorry. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ko nagawa yon." Ang tinig ko'y maluha-luha at naramdaman kong nanginginig ang mga kamay ko. I made a huge mistake. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit nangyari yon. Hindi ko kayang itago pa. Hindi ko alam kung paano ang magiging susunod na hakbang namin. Sa bawat sagot ni Rafael,
Para akong napapaluhod. Bakit, Mira? Ano ang nangyari? Hindi ba't kami ang magkasama? Hindi ba't lahat ng plano natin ay sabay? Akala ko, at least, kami. Ramdam ko ang pag-aalab ng galit sa boses ni Rafael. Ngunit ang galit na iyon ay may kasamang panghihinayang. At sa bawat salita niyang lumalabas, nararamdaman ko ang mga pangarap namin na parang nagiging usok sa hangin. Ang relasyon na itinatag namin ay biglang nagiging malabo, parang isang pira-pirasong buo na ayaw ko sanang makita. Pwede ko bang maintindihan kung bakit mo ito ginawa? Sabi ni Rafael, ang tinig niya ay puno ng sakit. Bakit mo ako pinagpalit? Ano bang kulang sa akin, Mira? Lahat ng tanong na iyon ay tumama sa puso ko. Hindi ko kayang sagutin. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, parang hindi ko na kayang itama ang pagkakamali ko. Wala, Rafa. Walang kulang sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko nasaktan ka. Ang ginawa ko ay mali. Ngunit may isang bagay sa loob ko na hindi ko kayang tanggapin. Si Anton. Si Anton na isang tao na naging dahilan ng aking pagkakamali. Hindi ko alam kung anong klase ng kalituhan ang nangyari sa akin. Pero alam kong may kasalanan ako kay Rafael. Gusto ko lang malaman mo, Rafa, na kahit anong mangyari, mahal kita. Ang mga salitang iyon ay parang pabigat sa akin. Sa lahat ng panahon na nagdaan, hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko kayang makitang nasasaktan siya. Ang pangarap namin, yung mga simpleng plano ng pamilya, ngayon ay parang nawawala sa harap ko. Sa kabilang linya, tanging katahimikan na lang ang sumagot, hanggang sa narinig ko si Rafael na nagsabi ng isang pangungusap na hindi ko inaasahan. Mira, kailangan ko ng oras. At sa mga salitang iyon, parang binagsakan ako ng mundo. Kailangan niya ng oras? Hindi ko na kayang magsalita pa. Wala na. Akong ibang masasabi kundi ang pagsisisi at ang pagnanais na magkaayos kami. Ngunit ang susunod na mangyayari ay dahan-dahan akong huminga habang nakatayo sa harap ng salamin sa kwarto. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Ang mga mata ko na laging puno ng pag-asa, ngayon ay malungkot at walang buhay. Sa tuwing tatangkain kong tingnan ang reflection ko, ang unang pumapasok sa isip ko ay ang mga salitang binanggit ni Rafael. Kailangan ko ng oras. At sa mga salitang iyon, parang nabura ang lahat ng magagandang plano namin sa buhay. Hindi na katulad ng dati. Hindi na katulad ng mga araw na sabay kaming tumatawa sa phone calls niya mula sa abroad. Hindi na katulad ng mga nights na magka-chat kami at pareho naming pinaplanong magkaroon ng pamilya. Hindi na katulad ng mga simpleng tawanan namin na para bang hindi matatapos. Ngayon, ang tawag ni Rafael ay bihira at malamig. Wala na yung I love you na hindi pwedeng mawala sa bawat pag-uusap. Laging may tensyon, laging may distansya, laging may pagkahati. Sa tuwing mag-uusap kami, pakiramdam ko'y may pader na hindi ko kayang wasakin. Hindi ko alam kung saan nagsimula, kung anong eksaktong oras ng buhay ko nang magbago ito. Pero parang ang hirap nang ibalik sa dati. Ang mga tanong ni Rafael na paulit-ulit niyang iniwasan sa mga tawag namin ay tulad ng mga pako na kumakagat sa akin. Bakit? Bakit mo ginawa yun? Hindi ko siya masagot. Hindi ko kayang tanggapin na sa mga simpleng pagkatalo, nawala ang lahat ng itinaguyod namin. Nagdesisyon akong magsimula ng gumawa ng hakbang para ayusin ang lahat. Nagpadala ako ng mga mensahe, nagpasuyo ako sa mga kakilala niya na sana matulungan akong magkausap kami, pero hindi pa rin. Walang bisa. Hindi ko na kayang makipaglaban pa sa isang relasyon na unti-unti nang nawawala. Ang pinakamahirap na parte ng lahat ay ang mawalan ng tiwala.
Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano ako nakarating sa puntong ito. Pero andyan na. At ito na ang realidad na kailangan kong harapin. At sa mga gabi ng pag-iisa, pakiramdam ko'y wala na akong mapaglalagyan ng sakit na dulot ng sariling kasalanan. Habang mag-isa akong naglalakad sa madilim na kalsada, napansin ko si Anton. Hindi ko siya inaasahan, pero naroroon siya. At sa loob ng puso ko, may konting pag-asa. Ang una kong naisip ay kung paano muling magbalik loob sa kanya. Kung paano i-patch up ang mga bagay na nagkamali. Pero nang makipagkita ako kay Anton, nakaramdam ako ng kakaibang desisyon na umawas sa akin. Hindi ito ang sagot sa mga tanong ko. Hindi siya ang sagot sa mga problema ko. Ang mga kasamahan namin na minsan ay nagsisilbing aliw, ngayon ay nagsisilbing paalala ng mga maling hakbang na ginawa ko. Anton, hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Yun, ang sinabi ko sa kanya. Ngunit nang bumangon ang mga mata ko, nakita ko na wala na yung koneksyong iniisip ko. Wala nang init, wala nang emosyon. Si Anton ay parang isa na lang bang karanasan. Isang sandali na mabilis dumaan, ngunit hindi ko alam kung anong klaseng impact ang iniwan. Inisip ko, hindi ito ang gusto kong mangyari. Parang nahanap ko lang ang sarili ko sa isang sitwasyon na walang kabuluhan. Hindi ko nahanap ang comfort na hinahanap ko. In the end, what I felt was nothing but emptiness. Naghanap ako ng kasagutan sa maling lugar. At sa halip na makuha ko ang mga sagot, mas lalo akong nawalan ng direksyon. Habang iniwasan ko na ang mga tawag at mensahe ni Rafael, ang sakit na dulot ng bawat salitang naririnig ko ay mas tumitindi. Kasabay ng distansya niya, ang laging nararamdaman ko ay isang pagkatalo na hindi ko kayang burahin. Hindi lang siya ang nawalan ng tiwala. Ako mismo ang nawalan ng tiwala sa sarili ko. Nawala sa akin ang halaga ko. Nawala sa akin ang pagiging asawa na may pangarap at respeto. Sa mga mata ni Rafael, hindi na ako ang babaeng ipinagmalaki niya. May mga gabing umiiyak ako sa kama. Walang ibang naririnig kundi ang tunog ng ulan sa labas ng bintana. Ang mga mata ko ay puno ng luha. Pero walang magbibigay ng sagot sa mga tanong ko. Bakit ko ba nagawa yun? Hindi ko kayang sagutin. Hindi ko kayang aminin na sa pagnanais kong makalimot, nahanap ko ang sarili ko sa isang maling lugar, sa isang maling tao. Ngunit ang sakit ay walang katumbas. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Hindi na okay. Hindi na mababalik ang mga araw na punong-puno ng tamis. Ang mga simpleng tawanan namin ni Rafael ay naging mga alaala na lang. Ang mga pangarap na iniiwasan kong mawala, unti-unti nang nauurong. I started to question everything. Ang mga desisyon ko na sa tingin ko ay maliit lang noong una, ngayoy humuhulog na para akong pira-pirasong salamin. Kung siya man ay magpapatawad, hindi ko alam kung paano ko papantayan ang pagkatalo ko sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang baguhin ang mga nangyari, pero alam kong kailangan ko ng pagbabago. I need to fix myself first, before I even think about fixing us. Ang mga ganitong mga pagninilay ay puno ng sakit. Kahit anong gawin ko, ang kasalanan ay nananatili. At sa mga sumunod na araw, mas lalong nahanap ko ang sarili ko sa isang relasyon na hindi ko na kayang itama. Wala akong ibang magawa kundi mag-isip. Maghapon, magdamag, nasa mga alaala ko na lang ang mga araw na masaya kami ni Rafael, bago naging isang mabigat na usapin ang pagkakaroon ng anak. Ang mga simpleng sandali, ang tawanan namin sa mga tawag, ang mga yakap na para bang hindi na maghihiwalay pa. Sa mga panahong iyon, hindi ko inisip na darating ang araw na magiging ganito kami. Magkalayo, magkasama lang sa pangalan.
Minsan iniisip ko, kung hindi ba kami naging sobrang abala sa pagkakaroon ng pamilya, baka hindi nangyari ang lahat ng ito. Paano ko ba nahulog sa tukso? Anong nangyari sa akin? Bakit ko kailangan pang maramdaman ang pagmamahal ni Anton na hindi ko naman talaga nakilala? Hindi ba't sapat na sana ang pagmamahal ni Rafael? Na-realize ko, ang mga pangarap namin ni Rafael, yung simpleng buhay, yung magkasama kami, nagtatrabaho, nag-iipon para sa future, yun pala ang mas mahalaga kaysa sa lahat ng bagay. Nandyan lang pala yung pagmamahal na tinatanaw ko, pero hindi ko siya nakita. Ang laging naiisip ko ay yung sakit na dulot ng paghihintay, ng mga pagsubok na wala pa ring kasiguruhan, sa mga gabi ng paghihintay sa tawag niya. Hindi ko naisip kung gaano kaimportante ang mga sandali na magkasama kami, kahit walang bata. Minsan, iniisip ko na baka yun nga ang dahilan. Baka ang pagkakaroon ng anak ay naging dahilan ng lahat ng pagkabighani ko sa ideya ng pamilya. Nasa sobrang pressure, ako mismo ang nagtakda ng mga expectations. Hindi ko na napansin na si Rafael, bilang asawa, ay naghahanap din ng suporta ko. Hindi na siya ang lalaki na nawawala lang sa trabaho. Siya ay asawa ko, na nararapat din ng oras at atensyon ko. Masyado ko yatang binigyan ng halaga ang mga bagay na wala pa kami, at sa kakaisip na ito, nalimutan ko na siya. Nalimutan ko ang love namin. Habang iniisip ko ang mga pagkatalo at pagsisi ko, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, kung hindi ba ako naging ganito, kung sana ay pinilit upang maghintay, baka kaya pa naming magbago. Hindi ko na mababalik yung panahon. Pero parang may malaking tanong na hindi ko kayang sagutin. Ako ba ay naghahanap ng validation? Ang mga gabing wala siya. Ang pakiramdam ng pag-iisa. Baka nga, sa lahat ng ito, ang hinahanap ko lang ay ang pansin, ang pagmamahal, na parang hindi ko na kayang intindihin. Ang hindi ko naisip ay ako rin ang may kasalanan sa lahat ng ito. Baka nga ang dahilan kung bakit ako naghanap kay Anton ay dahil gusto ko lang makaramdam ng pagmamahal, na yung pagmamahal na hinahanap ko sa isang tao, hindi pala kayang punuan ng ibang tao. Hindi ko rin alam kung bakit ko pinili si Anton. Wala akong naging sagot sa tanong na yon. Kung sakali man, siguro ang hinahanap ko lang ay isang sagot sa aking pagkawalan ng direksyon. Ngunit nung naramdaman ko na ang sakit, hindi ko na kayang itago. Hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Wala na akong maisip kundi ang mga tanong na nagpapahirap sa akin. Bakit ko ba ginawa yon? Bakit ko hinayaan ang sarili ko na mawala sa pagmamahal na meron kami? Minsan, naiisip ko kung anong klaseng pagmamahal meron kami ni Rafael. Sa lahat ng mga pagsubok, bakit sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng galit niya sa akin, siya pa rin ang hinahanap ko. Siya pa rin ang gusto kong makasama. Ngunit, hindi ko kayang gawin ang lahat ng ito mag-isa. Ang sakit ng mawalan ng tiwala, ang sakit ng makita siya na malayo, habang ako'y napapaisip na kaya ko bang balikan ng dati. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong klaseng sakit ang dulot ng pagkawala ng tiwala. Para bang bawat araw na hindi kami nag-uusap, araw na nawawala, ang mga salitang nagbigay sa amin ng lakas. Para bang unti-unting nabubura ang lahat ng magagandang plano. Minsan, naiisip ko na baka ang mga relasyon ay hindi lang tungkol sa pagsubok o pagkakaroon ng anak. Baka nga, ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa mga pangarap. Baka sa simpleng pagkakaroon ng magkasama, yun na pala ang pinaka-importante. Pero sa mga araw ng silences at malamig na gabi, parang ang hirap na itama. Ang mga tanong ko kay Rafael, kaya ba niyang patawarin ako? Kaya pa bang magpatuloy kami sa kabila ng lahat ng ito? Hindi ko kayang sagutin. At ang pinakapangit sa lahat, hindi ko kayang aminin sa kanya na mas mahal ko siya
kaysa sa mga pagsubok at pangarap na hindi ko kayang abutin. Habang nagmumuni-muni ako, bigla ko na lang naramdaman yung tawag sa phone. Hindi ko alam kung si Rafael ba o hindi, pero ang tanging alam ko ay nararamdaman ko na siya ang nawawala. Siya ang nais kong yakapin. Hindi ko na kayang maghintay pa. Wala akong ibang pwedeng gawin kundi magsisi at maghintay ng pagkakataon. Minsan, para bang lahat ng pagkakamali mo ay babalik sa iyo sa isang malupit na paraan. Hindi mo ito matatakasan. Hindi mo ito maiiwasan. Ang ginawa ko kay Rafael, hindi ko na mababago. Guilt ang bumalot sa aking puso, isang bigat na hindi ko kayang ipaliwanag. I felt like I had lost not just his trust, but also myself in the process. Kung sana, hindi ko sana pinili ang paraan na ito. Ngunit ngayon, wala na akong ibang magagawa kundi magtama ng mga pagkakamali ko. Isang araw, nagdesisyon akong humingi ng tulong. Hindi ko kayang mag-isa. Sa huli, hindi lang ang relasyon namin ni Rafael ang nasira, kundi pati ako. I needed to heal, to understand what I had done to myself. Kung gusto kong baguhin ang lahat, kailangan ko munang baguhin ang aking sarili. Dahil sa mga araw ng pag-iisa at pananabik na mapatawad, nakilala ko si Althea, isang counselor na tutulong sa akin. Inisip ko na baka wala namang mangyayari. Baka wala akong matutunan. But after the first session, I realized that there was more to my actions than I had thought. Ang mga galit ko sa sarili, ang paghahanap ng validation, at ang patuloy na pressure na magkaroon ng anak, lahat ng ito ay nagbunga ng malalim na kalungkutan na hindi ko nakayanan. Althea made me realize na hindi ko pwedeng sisihin lang ang pagkakamali ko kay Rafael. It wasn't just about the affair. It was about my need for attention. My need to fill the void that Rafael's absence had created. Pero alam ko, ang pinaka-importante sa lahat ay ang pagpapatawad sa aking sarili. Kung hindi ko kayang patawarin ang sarili ko, hindi ko magagampanan ang mga hakbang na kailangan kong gawin. Habang ang mga sessions ko kay Althea ay nagpapatuloy, nagsimula akong mag-isip kung paano ko aayusin ang relasyon namin ni Rafael. I knew it wouldn't be easy. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Pero gusto kong subukang bumawi. I wrote a letter for him, isang sulat na nagsasaad ng lahat ng nararamdaman ko, lahat ng pagsisisi, ang mga dahilan, at higit sa lahat, ang pangako ko na magbabago ako. Isinulat ko ang bawat salita na puno ng guilt at sakit. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Rafael, pero kailangan kong aminin ang mga pagkakamali ko. Hindi ko kayang magpatuloy nang wala akong sinabi sa kanya. Hindi ko kayang magmukhang walang pakialam. Sa mga salitang iyon, umaasa akong makikita ni Rafael ang buong pagkatao ko at hindi lang ang mga pagkakamali ko. Ilang linggo na ang lumipas at wala pa rin akong natanggap na sagot mula sa kanya. Ang sakit, hindi ko maipaliwanag. Pero sa mga araw ng paghihintay, may naramdaman akong pag-asa. Kasi nga, sa kabila ng lahat ng pagkatalo, hindi ko pa rin kayang mawalan ng pag-asa. Isang araw, after a long wait, I decided to call him. My voice was trembling, not sure if he was ready to talk. Nasa bahay lang ako, Mira. I don't know if I'm ready for this yet. Rafael's voice on the other line sounded distant, cold, but still familiar. I don't know if I can forgive you right now. I closed my eyes as I heard those words. I didn't know what else to say, except to promise him, Rafael, I understand. I don't expect you to forgive me just yet, but please know that I'm doing everything I can to fix myself. His silence lingered in the air, and for the first time, I
realized that maybe the road to redemption wasn't just about asking for forgiveness from him. Maybe it was also about finding forgiveness within myself. But despite all of this, the road ahead was unclear. My redemption wasn't a simple straight path. It was filled with hurdles, doubts, and painful realizations. I couldn't control Raphael's response. I couldn't make him forget the betrayal. What I could do, though, was prove to myself that I was capable of change, of becoming a better person, not just for him, but for myself. The truth was, I had already taken the first step towards healing. I started to forgive myself for being human, for making mistakes. The hardest part was realizing that I wasn't perfect. But maybe in accepting my imperfections, I could start to find peace. The next step was a mystery. If Raphael would ever trust me again, if our relationship could ever go back to what it was. I wasn't sure, but I knew that I was no longer the same Mira. And maybe, just maybe, that was the first step in the right direction. But in the end, the question still lingered. Can I still be the woman Raphael needs? And more importantly, can I be enough for myself? Tulad ng isang bagyong dumaan, si Raphael ay bumalik sa bahay namin pagkatapos ng ilang buwan. Bihira siyang umuwi mula nang magsimula siyang magtrabaho sa ibang bansa. At ngayon, ang inaasahan ko na muling pagsasama ay naging isang napakabigat na sitwasyon. Hindi ko alam kung paano magsisimula, kung anong mga salitang gagamitin para ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Pero ang nararamdaman ko lang, takot, guilt, at higit sa lahat, ang pangambang mawala siya sa buhay ko. Habang binabaybay ko ang kalsada, patungo sa bahay, lahat ng naglalaro sa isip ko ay si Raphael. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Patawarin niya kaya ako o tatawagin niya akong isang walang kwentang asawa? Alam kong hindi ko pwedeng itago ang katotohanan. Wala akong magagawa kundi harapin ang consequences ng lahat ng ginawa ko. Ang pag-asa ko na sana makahanap kami ng solusyon, kahit kaunti lang, ay nagsimulang kumupas habang ang mga tanong ay nagbabalik. Pagdating niya, medyo tahimik lang siya. Karamihan ng pag-uusap namin ay puro mga sagot na para bang wala siyang emosyon. Parang iniwasan niya ang pagtingin sa akin. Raphael, we need to talk, sabi ko. Ngunit ang tinig ko ay may kalungkutan, puno ng kabiguan at takot. Wala na akong sasabihin, Mira, sagot ni Raphael, at nakita ko ang galit na matagal na niyang itinatago. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagmamahal, ngayon ay puno ng pagkamuhi at sakit. Wala ka bang ibang naiisip kundi ang sarili mong kasiyahan? Ako ang nagtrabaho ng walang humpay sa ibang bansa, para sa atin, para sa pamilya, at ito pa, ginugol mo ang mga taon na iyon sa paghanap ng ibang lalaki. Hindi ko alam kung paano mag-respond sa galit niyang iyon. Ang mga salita na binitiwan niya ay parang mga patalim na tumusok sa aking puso. Ang ginawa ko, hindi ko kayang ipaliwanag sa mga salitang nakakasakit. Pero kailangan ko siyang maintindihan. Kailangan niyang marinig kung bakit ko ito ginawa, kung ano ang nararamdaman ko, at bakit ako pumayag sa isang pagkakamali na nagbago ng lahat. Raphael, I know I made a mistake. Hindi ko kayang baguhin ang nangyari. Pero hindi ko po kayo sinaktan dahil gusto ko lang. I was lonely. Hindi ko po kayang mag-isa sa lahat ng nararamdaman ko. Paliwanag ko. Ang boses ko ay naguguluhan at puno ng mga luha. Tumahimik siya saglit, pero hindi siya umiwas ng tingin. Puno siya ng galit, at ang bigat ng sakit na nararamdaman ko ay parang hinahaplos sa aking dibdib. I was so afraid of losing him, losing everything we built together.
At habang naglalaban ang mga emosyon ko sa loob, nakatayo lang siya. Ang mga kamay niya ay magkasalubong at ang mga balikat ay nanginginig. Lonely? Sagot ni Rafael, na parang hinuhugot ang bawat salita sa kanyang dibdib. Paano ako, kung akala, muna ang iniwan ko sa inyo, ang magkasama tayo, kahit malayo ako, ay sapat na. Well, I'm sorry, Mira. Hindi ko kayang ibigay ang lahat ng nararamdaman ko sa'yo kung hindi mo ako pinahalagahan. Ang mga salitang iyon ay parang palo sa aking ulo. Hindi ko kayang sumagot agad. Nawala sa akin ang mga salitang ipapaliwanag ko. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na ang nangyari ay isang pagkakamali na nangyari dahil hindi ko kayang punan ang puwang ng pagkakalayo namin. Hindi ko kayang sabihin na isang gabi ng kalasingan at pagkatalo na nagbago ng lahat. Walang mga salita na kayang ipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. At sa kabila ng lahat, ang isang katotohanan ay tumama sa aking utak. Mawala siya sa buhay ko. Maaring hindi ko na kayang bumangon kung wala siya. At doon ko na lamang na sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pagkawala niya ang pinakamatinding takot na nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magsalita. Hindi ko kayang magtanggol sa sarili ko dahil ang lahat ng sinabi niya ay may katotohanan. He was right. Hindi ko kayang pagtakpan ang pagkakamali ko. At sa mga oras na ito, naiintindihan ko kung bakit ang sakit na nararamdaman niya ay mas malaki pa kaysa sa anuman. Sa isang kisap mata, nabago ko ang aming buhay. Ang mga pangarap na sinimulan namin ni Rafael ay unti-unting nawawala sa aking mga kamay. I want you to leave, Mira. I can't do this anymore. Hindi ko na kayang magpatawad, Rafael said, his voice trembling with emotion. I can't keep pretending everything's okay. This isn't what we wanted, and this isn't what I signed up for. Those words felt like they shattered everything. In that moment, I felt like I was losing him forever. Wala na bang pag-asa? Wala na bang pagkakataon para ayusin ang lahat ng ito? Is there any chance for us to go back to how things were before? My heart was breaking, and I had no answers. No explanations left to give. I was staring at the ruins of our marriage, and the only thing I could do was hold back tears. The reality of it was hitting me hard. The possibility that maybe, just maybe, this was the end. Sa gitna ng pagsabog ng emosyon, narinig ko ang mga huling salita ni Rafael. Wala na tayong pag-asa, Mira. Lahat ng ito ay nasira. At doon ko naisip, ayoko na siyang mawalan, pero natatakot akong baka ito na ang huling pagkakataon ko na makapiling siya. Nagdaan ang ilang linggo, at si Rafael ay bumalik sa trabaho niya sa abroad. Iniwan akong mag-isa para harapin ang mga nararamdaman ko. Habang siya'y malayo, nagpapatuloy ako sa mga session ko sa counseling. At unti-unti ko siyang natutunan na tanggapin ang lahat ng nangyari. Hindi madali. Bawat araw ay puno ng emosyon, ng mga katanungan, at ng mga alaala ng mga pagkatalo at pagkakamali ko. Pero sa bawat session, natutunan ko ring makinig sa sarili ko, tanggapin ang sakit at alalahanin, ngunit hindi palakihin ang mga ito. I learned to give myself grace. Habang lumilipas ang mga linggo, napagtanto ko na ang pagpapatawad sa sarili ko ay hindi laging nangangahulugang magbabalik kami ni Rafael sa kung anong estado kami dati. Minsan, ang pagpapatawad ay nangangahulugang pagtanggap na hindi na kayang buuin ulit ang mga nasirang bagay, ngunit magpatuloy pa rin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming dalawa, pero natutunan ko na kailangan kong maghilom, kahit hindi ko pa alam kung muling maghihilom ang aming relasyon. Isang gabi, pagkatapos ng counseling session, napansin ko na ang pagninilay-nilay,
ko sa sarili ko ay nagbigay liwanag sa akin. Hindi ko kailangang maghintay ng himala. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko bago ko asahan na magbabalik kami ni Rafael sa dati. Hindi ko kayang ipilit ang isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. I needed to focus on healing myself first. Bumalik sa aking buhay ang mga bagay na minahal ko. Nagbalik ako sa mga simpleng bagay na nakakalimutan ko noong ako ay abala sa mga pangarap namin ni Rafael. Binuksan ko ang mga librong matagal ko nang iniwasan. Naglakad-lakad sa parke ng mag-isa. At nagsimula muli sa mga klase ng sining para ipahayag ang mga nararamdaman ko. Isa itong paraan ng pagpapahayag ng mga nararamdaman ko na hindi ko kayang ipalabas noon. Pero tuwing gabing tahimik ang lahat, ramdam ko pa rin ang pagkatalo. Ang kawalan ni Rafael sa aking tabi ay parang isang malaking puwang sa aking puso. Namimiss ko siya. Namimiss ko ang mga ngiti at tawanan namin. Namimiss ko ang mga pagkakataong magkasama kami. At higit sa lahat, namimiss ko ang katahimikan na nararamdaman ko noong wala akong iniisip, kundi ang pagmamahal na hatid ng aming relasyon. Ngunit, higit sa lahat, natutunan kong yakapin ang aking sarili. Dumating ang isang araw na napagtanto ko. Ang pagpapatawad ay hindi palaging tungkol sa pagbabalik loob o pagsasama ulit. Minsan, ito ay tungkol sa pagtanggap sa iyong pagkakamali at pagpapatawad sa sarili. Kahit hindi mo kayang buuin, muli ang nasirang relasyon. I wasn't sure if Rafael and I would ever find our way back to each other. But I was slowly learning that I had to learn to forgive myself before anything else. At yun ang aking unang hakbang patungo sa tunay na paghilom. Nagpatuloy ako sa pagpapadala ng mga mensahe kay Rafael paminsan-minsan, mga simpleng salitang naglalaman ng malasakit at pag-aalaga, ngunit naramdaman kong lumalayo siya. Hindi ko siya masisisi. Alam kong hindi ganoon kadali magpatawad at makalimot. Kung kailangan niyang maglaan ng oras, okay lang. Hindi ko pwedeng pilitin. At kung mangyari man na magbago ang lahat ng iyon, ako na lang ang magsasakripisyo. Alam ko na ito ang katotohanan. Hindi ko na kaya pang maghintay. Pero sa mga sandaling mag-isa ako, natutunan ko ang isang bagay. Ang pagpapatawad sa sarili ay hindi nangangahulugang natapos na ang lahat. Minsan, ito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Isang gabi, nagdesisyon akong magsulat ng huling liham kay DJ Serene. Hindi ko kayang palampasin ang pagkakataon na magpasalamat sa kanya dahil ang mga salita niya ang nagbigay lakas sa akin upang makita ang aking sitwasyon sa ibang pananaw. Nakatulong sa akin ang mga tip na ibinigay niya at ang pagkakataong maibahagi ang aking kwento. Nais ko ring itapos ang aking sulat, hindi lamang bilang isang paghingi ng tawad kay Rafael, kundi bilang isang pagninilay sa mga natutunan ko mula sa lahat ng nangyari. Sumusulat ako sa iyo. Dahil sa lahat ng mga salitang binanggit mo, nagkaroon ako ng lakas para ipagpatuloy ang aking pagninilay. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito. Ngunit sa pamamagitan ng mga kwento mo, natutunan kong hindi lahat ng pagkatalo ay nagtatapos sa kabiguan. Natutunan ko na magpatawad hindi lang kay Rafael kundi pati na rin sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin ng asawa ko. Kung kami ba ay magbabalik sa dati o kung ito na ang katapusan ng aming kwento. Pero natutunan ko na ang pagpapatawad ay unang hakbang patungo sa pagpapatawad sa sarili at pag-unawa na hindi lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa ating plano. Maraming salamat sa pagkakataon na ipagpatuloy ang mga kwentong ito. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa aming dalawa. Pero natutunan ko na ang magpatuloy, maghilom, at magpatawad ay mas mahalaga kaysa sa paghahanap ng mga sagot. Salamat DJ Serene sa pagiging gabay ko sa lahat ng ito. Matapos ko itong ipadala, inisip ko ang lahat ng nangyari.
Wala akong kasiguruhan sa hinaharap. Hindi ko alam kung magkakaroon kami ng pagkakataon pang magkaayos. Pero ang natutunan ko, sa kabila ng lahat ng sakit at kalituhan, ay ang magpatuloy. I would rebuild myself, with or without Rafael. Bawat araw ay isang hakbang patungo sa bagong simula. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, pero natutunan ko na ang pagpapatawad sa sarili ang pinakamahalaga. At ayan mga kasirin, natapos na naman ang isang makulay at emosyonal na kwento. Sana ay may napulot kayong aral, at kung hindi man, naway nahanap niyo ang lakas para harapin ang inyong sariling laban. Huwag kalimutan, sa buhay, lahat tayo ay may mga pagkakamali, pero ang mahalaga ay natututo tayo at patuloy na lumalaban. Hanggang sa susunod na episode, mga kasirin, stay safe, stay strong, and always keep your heart open.